8:49 ng umaga ng June 21, 2022, ang Altamonte Springs Police Department na isang syudad sa Florida ay nakatanggap ng tawag na humihiling ng isang welfare check sa bahay ng isang babae sa Ballard Street. Ang tumawag ay si Michael Colrathel, manager ng Marco Polo Maintenance Company. Ayon kay Michael, umamin ang mister ng babae na pinatay niya ang kanyang misis. Base sa mga impormasyong ibinigay, ang mga police officer at ang Seminole Fire Department ay rumispondi kaagad sa apartment na nasa 909 Ballard Street. Pagkarating nila ay kumatok sila sa apartment pero walang sumasagot, kaya naman nag-request sila ng susi sa rental office para sila makapasok. Pagkapasok nila, nakita nila isang babae na hindi na gumagalaw sa loob ng bathtub. Naliligo ito sa sarili niyang dugo at napakarami ng kanyang mga sugat. Bandang 9:13 ng umaga, matapos ang ilang minutong pagsusuri sa katawan, idiniklara ng Seminole Fire Department na patay na ang babae. Nakadiskubre ang mga investigador sa pinangyarihan ng krimen ng isang pares ng pink gloves at bote ng disinfectant na nasa sahig. Nagpapakita na sinubukan pa ng pumatay na maglinis. Ayon sa police report, may malaking hiwa sa kaliwang leeg ang biktima. Ang biktima ay kinilalang si Queen Pham, 21 years old, isang Vietnamese. Ang kanyang mister na si Si Chin Yang ay hindi makita, pero siya ang pangunahing suspect ng mga pulis. Si Michael na siya nag-report sa mga pulis ay katunayang boss at kaibigan ni Si Chen. Ayon kay Michael, hindi pumasok sa trabaho si Si Chen noong umagang yon na siya nagpagalit sa kanya. Noong tinawagan ni Michael si Si Chen para tanungin kung bakit hindi siya pumasok, napansin niya na nanginginig ang boses nito. Sinabi ni Si Chen na sinunog ni Queen ang kanyang passport. Sobra umano siya nagalit sa ginawa ng asawa at nakagawa siya ng bagay na hindi niya pwedeng sabihin. Pero piniga siya ni Michael para sabihin niya ang totoo. Doon na siya nagsalita na I did something terrible, I killed my wife. Kaagad na tumawag sa pulis si Michael. Makalipas lamang ilang minuto nakatanggap ang 911 ng tawag mula sa babaeng nagpakilala na ina ni Si Chen. Hapon ng araw na yon ay sumuko si Si Chen. Si Si Chen ay pinanganak noong 2001, siya isang Chinese-American na nagtapos ng kanyang high school sa Oviedo High School noong 2019. Siya ay nagtatrabaho bilang pool technician at residente ng Altamonte Springs. Sa surveillance footage ng mga pulis ay makikita ang si Si Chen ay nakaupo sa loob ng pulang sasakyan sa labas ng police complex. Dinala siya sa interrogation room ng Seminole County Sheriff's Office. Doon ay nag-aantay ang mga pulis na magtatanong sa kanya at ang public defender. Ayon kay Si Chen, siya ay may nicotine addiction at yun ang ayaw sa kanya ng kanyang misis na si Queen. Gusto sana ni Queen na tigilan na niya ang pag-vape. Nangako si Si Chen na titigil na siya pero inamin niya sa mga pulis na nahirapan siya lalo na pag nasa trabaho. Ayon sa kanya, nakakaranas siya ng matinding sakit ng ulo simula nung itinigil niya ang pag-vape. At kahit uminom pa siya ng gamot, hindi pa rin ito umiepekto. Kaya naman nagpatuloy pa rin si Si Chen at itinago niya yon kay Queen. Gabi ng June 20, 2022, matapos ang mahabang pagtatrabaho, umuwi si Si Chen at umaasa siya ng tahimik na gabi kasama si Queen. Madalas na si Si Chen ang nagluto ng kanilang hapunan at masaya siya kapag siya nakakapagluto ng masarap na pagkain. Pero nung gabing yon ay sobrang pagod si Si Chen kaya hindi na niya nagawa pang magluto. Nagbukas na lamang siya ng dilata. Noong patulog na sila, hindi na siya kinakausap ni Queen at bigla na lamang daw ito nagsalita na I give up. Isang taon pa lang sila halos kasal at sa loob ng isang taon na yon ay dumaan sila sa matinding pagsubok at adjustments. Ilang beses din sila naghiwalay pero muli nagkakabalikan. Pero sa mga oras na yon, maaring pagod na si Queen at gusto na niyang makalaya. Nagulat si Si Chen sa sinabi ni Queen at natahimik na lamang siya. Pero bigla siya napaisip kung ano bang nagawa niyang mali. Pagkatapos magtrabaho ng buong araw, gusto lamang ni Si Chen na mag-usap sila ni Queen, pero ayaw makipag-usap sa kanya ng asawa. Tumayo si Si Chen, lumabas ng bahay at nagmaneho papunta sa tindahan ng mga vape. Ayon kay Si Chen, sinira ni Queen ang pag-asa niya na magbago. Pagbalik niya sa kanilang apartment ay nakita niya na sinunog ni Queen ang kanyang passport dahil sa galit. At gusto ni Queen na mag-impake siya, umalis at bigyan siya ng space.
Nagbanta pa siya na sisigaw para marinig na kanilang mga kapitbahay para silang tatawag ng mga pulis. Sinabi ni Si Chen kay Queen na madali lamang kumuha ng bagong passport at pinapatawad na niya ang asawa. Naniniwala din siya na kinakailangan niya ng oras para tuluyan ng itigil ang paninigarilyo, pero ayaw pumayag ni Queen. Nung gabing yon ay ayaw matulog ni Queen kasama si Chen. Ang tanging gusto lamang ni Chen ay mahawakan si Queen para iparamdam sa asawa na kaya niyang magbago. Pero kailangan itong magantay dahil hindi ganun kadali ang tumigil. Ngunit ayaw makinig ni Queen. Kinabukasan nagpa-alarm ng maaga si Chen pero pinatay niya ito at bumalik sa pagtulog. Nung muling tumunog ang alarm, bumangon si Chen at sinubukang amuhin ang asawa. Sinabi niya kay Queen na ititigil na talaga niya ang pag-vape. Pero nagulat na lamang siya at nag-impake ng kanyang mga gamit si Queen para umalis. Dapat sana ay alas 7 ang pasok ni Chen pero hindi siya makaalis-alis dahil inaamo pa niya si Queen at gusto niya na mag-usap sila ng mahinahon. Pero hindi yun umubra. Sa sobrang stress ay sumakit ang ulo ni Chen. Gusto niyang uminom ng gamot pero hindi niya ito mahanap. Habang nag-iimpake si Queen, sinabi pa ni Chen na pwede muna siyang matulog ng ilang gabi pa sa kanilang apartment. Pero nagmatigas si Queen at sinabi na may mga kaibigan siya na pwedeng tumulong sa kanya. Nagalit na rin si Chen lalo pa at masakit ang kanyang ulo. Nakatayo silang pareho malapit sa kusina. Sinabi ni Queen sa kanya na tigilan na niyang pagiging manipulative at paulit-ulit niyang sinasabi na aalis na siya. Pakiramdam ni Chen ay pinaparamdam sa kanya ni Queen na wala siyang silbi. Pakiramdam niya ay nasa impyerno na siya noong mga oras na yon. Ayon sa police report, dahil sa matinding galit at naubos na rin ang pasensya ni Chen, kaya naman kumuha siya ng kutsilyo at biglang nilaslas ang leeg ng asawa. Sinubukan pa ni Queen na gumapang papunta sa pintuan, pero mabilis siyang binuhat ni Chen papunta sa kanilang banyo at inilagay sa loob ng bathtub. Kasunod noon ay pinatugtog ni Chen ang paboritong music ni Queen. Kasunod ay binalikan niya ang asawa sa banyo, hinawakan ang kamay at pinanood habang nag-aagaw buhay ito. Sa loob ng 10 minuto hindi nagawang iligtas ni Chen ang asawa dahil napuno pa rin ng galit ang kanyang dibdib. Sa mga oras na yon, alam niya na hindi niya dapat ginawa yun kay Queen, pero hindi niya mapigil ang sarili na gawin yon sa asawa. Noong tinanong siya ng mga pulis bakit hindi niya pinigil ang sarili, ang sagot niya ay ganun siya pinalaki. Kaya pag may inumpisahan siya, kailangan niyang tapusin. Noong hindi na humihinga si Queen, inumpisahan na rin ni Chen na linisin ang mga tumalsik na dugo sa pader at sahig gamit ang disinfectant. Bandang 7:20 ng umaga, sinubukan ni Chen na tawagan ang kanyang ina na makailang beses, pero hindi ito sumasagot. Makalipas ang ilang minuto ay tumawag din ito pabalik. Doon na niya sinabi ang lahat na nangyari. Tumagal ng halos 40 minutes ang kanilang pag-uusap. Kasunod noon ay tinawagan din siya ni Michael. Pagkatapos sila mag-usap ni Michael, na pagtanto ni Chen na hindi na niya maibabalik pa ang nangyari. Para mapakalma ang sarili, pumunta siya sa Walgreens para bumili ng paborito niyang mint chocolate. Ayon kay Chen, hindi siya Kristiyano pero naniniwala siya sa Diyos. Kaya alam niya na mapaparusahan siya sa ginawa. Katunayan ay niresetahan ng gamot si Chen para sa chronic headaches. Kasama na doon ang mood stabilizer na inireseta sa kanya ng Fraser Health para sa depression. Pero hindi niya kayang bilhin ang lahat ng gamot. Walang tumutulong sa kanya para maayos ang kanyang mood, kaya naman tanging ang pag-vape lamang niya ang kanyang naging outlet. Ayon kay Chen, kahit kailan na hindi niya nagawang pagbuhatan ng kamay si Queen. Madalas din daw siyang murahin ni Queen kahit nasa harap ng maraming tao. Madalas din siyang pagsabihan ni Queen na walang silbi, responsable at mabisyo. Pero hindi humihingi ng pasensya si Queen sa mga masasakit na salitang binibitawan niya kay Chen. Kahit madalas silang mag-away ay hindi umano sumagi sa isip niya na makipag-usap sa ibang babae o maghanap ng ibang babae. Pero hindi naniniwala sa kanya si Queen. Pinatunayan na umano niya ang lahat kay Queen pero hindi naniniwala ang asawa sa kanyang mga sinasabi. Dahil sa ginawa, kinasuhan si Chen ng first-degree murder at tampering with evidence. Noong February 20, 2023, siya nag-plead guilty sa kasong second-degree murder at tampering with evidence. At siya ay sinentensya ng 40 years na pagkakakulong. Kasama pa doon ang court cost, multa at iba pang fees na nagkakahalaga ng $11,675. Gumawa din ng GoFundMe ang pamilya ni Queen para makatulong sa pagbalik ng kanyang katawan sa Vietnam kasama ng kanyang ina. Please support po my second channel na Usaping Krimen.
Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!